Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. I'm not justifying sa ginawa nung pumatay, I'm not justifying it, okay? What I'm saying is simply this. This is an issue of personal. Personal ho ito, hindi ho ito issue na dahil ito yung dating nagbigay daw ng kung ano-anong parang nag-allow ng bail kay Maria Ressa. Yan o yung binibigay na sinasabi nito mga dilawan eh. Kaya daw sabi nga nakita ko sa post ni Atty. Trixie na kahit naman sino, pwedeng hindi mahalaga kung sino yung judge. Sabi ko nga, oo nga naman, ano ba namang klaseng kinaugnayan nito kay Maria Ressa? Idinikit na kagad. Keso kasalanan daw ni Ito. Papakita ko naman yung post sa inyo ha. Ito naman yung post ng mga salot sa lipunan natin. Ayan o. Ayan ang post nila. Ayan o. Rumor has it that Judge Abadilla discovered an anomaly involving the suspect, her branch clerk of court. It's worthy of note that Judge Abadilla, acting as a pairing judge, presided over the bail hearing of Maria Ressa last year due to presiding judge. Rumor na, kinalat mo pa. Anong tawag sa'yo? Chismoso. Pag alam mo na nga rumor, ikakalat mo pa, chismoso tawag sa'yo. Okay? Ito namang Rappler, Judge Abadilla is the 8th judge to be killed since Duterte administration. In 2016, the 51st in the legal profession. Talagang kailangan idikit kay Pangulong Duterte kahit wala namang kinaugnayan si Pangulong Duterte. Slight ba? By slight slant. Ito namang isa, si Kers Marie. The president himself stated live on national TV his wish to legalize gunning people down. And this is what happened hours after his statement. Judge Abadilla was shot inside the Manila City Jail. Sinabi ni Pangulong Duterte, yung mga kurap, hindi naman kurap yung judge eh. Ano ba? Pambihira. Grabe mga tao. Ito namang anak tae, UST. Ay, anak bayan pala. Anak tae tuloy. Anak tae, UST SSH. Around 2:45, Manila Regional Trial Court Branch 45, Judge Abadilla was shot by lawyer Rebado, her clerk at the 5th floor of Manila City Hall. Last year, Judge Abadilla was in charge of Maria Ressa bail after being charged of cyber libel. Stop the attack. Anak ng weteng. Sabi naman itong isang pawok, kumukulo ang dugo ko sa gobernong ito. Judge Abadilla was killed today in own office at Manila City Hall. Yan ba ang tinatawag nilang Duterte legacy at sinasabi niyang PH is the safest country? Unate, wala nagsasabing PH is the safest country. 12. Gising Pilipinas, ilan pa ang kailangan mamatay bago kayo mamulat? Hindi naman porket sinabing 12 safest country, wala na mangyayaring patayan. At personal ito. Pambira. Mismong mga tao niya doon sa loob ang sasabihin si Pangulong Duterte, ang layo naman, wala na kayo sa hulog. Ay, naku, pambihira, oo. Sabi ni Dennis, ang daming lumabas na issue, mga banateros, galawang terorista, natatakot sila mga block. Alam mo, sa sobrang ang inis nung iba, kahit sabi nila, ako, anti-Duterte ako ha. Pero idadamay nyo pa yung si Duterte, parang wala naman sa hulog yan. May mga nagko-comment ng ganyan. Sabi ko nga pag kayo natae o kaya nagtatae, sisihin nyo si Duterte. Bakit? Baka may koneksyon. Hanapan nyo ng koneksyon kay Duterte yung pagtatain ninyo. Ang bihirang mga dilawan to, mga salot sa lipunan talaga. Ganyan mga tao sa Twitter. Hindi ko talaga maintindihan. Gusto ko nga itanong sa kanila nung bagyo ba, kayo ba ay nasa karsada? Kasi parang yung utak ninyo nadala na ng bagyo.
O kayo ba ay nagka-COVID at yung mga utak ninyo ay nadali na? Kasi sobrang layo na eh. Sobrang layo na. O ano naman kinaugnayan kung sakasakaling totoo nga na layo eh. Dahil lang binil? Papatay na nung clerk of court? Pambihira oh. Napakalabo. Ewan ko eh, hindi ko alam kung diversionary technique ito para tactic ito para mawala usapan dyan sa Makatae Black na yan, para mawala yung usapan dyan sa mga komunista na yan, o dahil lang naghahanap lang kayo ng issue na may babato sa ating Pangulo dahil puro good news ang binibigay ng ating Pangulo. Anong dahilan? Ha? Anong dahilan? Hindi mo ba kayo nagsasawa? Feeling ko feeling ko lang naman. May pakanan nito yung mga ano na naman yung mga alam mo na mga komunista, yung mga nagigipit na kailangan ng may ano sila, may maikwento. Oh, feeling ko lang naman sila yun eh. Sabi nitong isa. Pasok, Sir Alan. Nasa na yung libro? Marami ang sarap hampasin. Hindi ko talaga mag-gets eh. Sabi nitong isa Ayan all of the above na sinabi mo. Sabi ni Esme. Sabi ni Manibem, only COVID-19 nagpalabas ng mga ugali nating Pinoy, lalo na mga artista. Hindi, di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi ko sa inyo na ang apoy, okay, yan ang nagpapakita ng kung gaano kapuro ang gold. Di ba? Pag dinaan mo yung gold sa apoy, malalaman mo kung gaano kapuro yung gold. Hindi ho ibig sabihin yan ang apoy makakasira sa tao. Hindi. Ang apoy lang makakapagpakita kung anong klaseng tao talaga tayo. Etong COVID-19, yan daw sumira sa atin. Hindi. Yung COVID-19, ang nagpakita lang kung anong klaseng mga politiko meron tayo, kung anong klaseng mamamayan ang meron tayo. Pinakikita lang nito kung gaano tayo ka-undisciplined na mga Pilipino. Pinakikita nito kung gaano kawalang niya ang mga dilawan at gaano kawalang niya at kademonyo ang mga aktivistang terorista. Yan ang ginawa ng COVID-19. Inilabas lang niya. Hindi niya sinira, kundi inilabas lang niya yung totoong kulay. Ganyan ang ginawa ng COVID-19. Kaya nga sabi ko sa inyo lahat ng mga dadaanan nating pagsubok, ilalabas lang niya kung ano kang klaseng totoong tao. Why he was carrying a gun to go to the office is in intention to kill the judge. Baka naman may permito. Remember, court, nasa... may mga permito kasi iba dyan Yung video muna, yung video. Medyo tinakpan ko kasi medyo sabi ni Mocha, wag mo ipapakita yung video Medyo hindi maganda yan Babala mga kapuso, maselan po ang susunod naming balita. Patay si Manila RTC Judge Maria Teresa Abadilla matapos barilin ng kanyang clerk sa loob ng sarili niyang opisina. Base sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District, alas 2 ng hapon kanina nang mapansin ng ilang empleyado na nagtatalo si Judge Abadilla at ang kanyang clerk, si Attorney Amador Rebato. Meron akong original copy nitong video nasend sa akin. Taglit pa ay umalingaw-ngaw na ang ilang putok ng baril. Binaril ni Rebato si Abadilla bago niya binaril ang sarili. Dead on the spot si Rebato habang naisugod naman sa ospital si Abadilla kung saan idineklara siyang dead on arrival. Inaalam pa ang dahilan ng pagtatalo ni Abadilla at Rebato. Nakiramay si Chief Justice Diosdado Peralta sa pamilya ni Judge Abadilla. Pinag-utos din niyan ang paghihigpit ng seguridad sa lahat ng mga courthouse para maiwasan na maulit ang ganitong insidente. Ayan ganito yan makinig kayo mga kababayan kasi meron na akong kakilala dyan sa loob
ang kanila talagang kwento dito sa ano na ito. Ito, wait ha. Dali lang ha. Hindi ko na lang papangalanan kung sino yung kakilala ko. Ang story niyan, kaya daw binaril si Judge ni Clerk dahil nagkaroon sila ng discrimination dahil sa COVID, nag-positive itong si Clerk. Pinag-resign siya ng judge kaya nagtalo silang dalawa. Meron kasi tayong kakilalang isang naka-witness malapit doon sa pangyayari. Okay? Ito, kaya sasabihin ko muna sa inyo, disclaimer po muna, ito ay kwento lang. Okay? Hindi ho pa napapatunayan ito, pero ito ay mismong kwento doon sa loob ng opisina. Yung pinag-awayan nila dahil sa COVID, lagi na late pumapasok si Clerk, yung clerk daw, ngayon uminit ang ulo ni Judge. Sabi ganoon, mag-resign ka na lang. Yan ang sinabi daw. Kasi nga itong clerk, nag-positive daw ito sa COVID at ang dahilan po daw ay lagi itong nalilate. Okay? Ito pang sabi niya. Naubos ang pasyensya. So pinag-resign siya nitong judge, sabi, di umano. Okay? Naubos ang pasyensya ng clerk kasi syempre nag-positive ka na nga, nagkaroon ka na nga ng depression, tapos sasabihan ka pa mag-resign. Doon, nagbigay siya ng resignation letter kasama niya kapatid pa. So, doon na nagkaroon ng initan ng ulo kasi parang ang dating, parang wala daw ha, hindi pa ho ito sure. Okay? Ito'y kwento lang ng mga taong nandoon sa loob ng opisina na nagka-initan daw sila ng ulo ng judge, parang sinasabi ng clerk, sinasabi na kesyo parang wala naman daw man lang konsiderasyon. Yun ang sinasabi. Daw ha, ulitin ko, hindi pa ito sigurado. Ito'y kwento lamang ng mga taong naandoon. Ngayon, sabi ko nga, is it possible? Okay? Is it possible na ang isang nagka-COVID dumaan sa depression. Okay? Personally, ako ho, sinabi ko sa inyo, di ba, nagka-COVID ako. Ako, hindi mo naman maaano, pero ako, I'm a very positive person. Okay? Siguro naman, pansin nyo naman yan. And yet, nung nagka-COVID po ako, talagang dadaan ka ho sa depression. Especially, wala kang nakakausap physically. Wala kang nakikita physically kung hindi yung mga nurse na nakabalot, na nakaparang alien, di ba? So, nung unang mga araw, talagang dadaan ka talaga sa depression. Yun pa lang sabihin na natin physical pa lang yun. Okay? Yung panglabas pa lang, external factor pa lang yun.